Bubukas na ang home care worker immigration pilot sa Lunes para sa mga caregiver na nandito na sa Canada. Kasama natin si Joey Dulaca mula sa Migrant Workers Alliance for Change para ipaliwanag ang mga kailangan alamin ng mga interesadong aplikante. Joey, ano pong kailangan ihanda ng mga caregivers na interesadong mag-apply sa Lunes? First is yung i-check muna na siguraduhin lang nila na nandito sila sa Canada bago sila mag-apply. So, they can also be out from outside the country kung halimbawang on vacation sila. Kailangan nila, number one, kailangan kasi nila yung mga requirements na nandoon na by the time na mag-apply sila. Pero yung pinaka-importante na kailangan nila ngayon is yung job offer form, English language test result na level 4 at kailangan lahat ng kategorya ay level 4 sa English at ang educational credential assessment na kailangan ma-meet nila yung Canadian education na high school diploma. Sino nga ba ang eligible para sa programang ito? So, ang eligible sa programang ito is lahat ng merong work permit. So, it could be temporary foreign worker, kung sino man ang nasa under living caregiver program, international mobility, at kasama rin ang mga visitors visa. Eligible sila. Tapos, meron ding 140 spots para sa undocumented na pwedeng makasama pero eligible sila kung halimbawang meron silang dating work permit. Pero merong mga exclusions katulad ng study permit holder, hindi sila pwede mag-apply dahil hindi sila pwede mag-trabaho full-time, right? So ano po yung key dates na kailangan alamin ng mga interesadong aplikante? Well, number one, yung mismong opening date, March 31, no? 10 o'clock to be exact. Opening date yun ng Eastern Time. Nung inanunsyo yung programa, sinasabi ng mga advocates like yourself, kulang pa ang impormasyon na inilabas para makapag-apply ang caregivers. Sa tingin mo, now do they have all the information they need para makapag-apply? Yes, yes. Ang kagandahan naman nun is nung last week is nirelease nila yung mga details, no? Yung mga forms. At least meron silang time na makapag bago pa man mag-open yung program. Ang wala lang detalye is na sigurado is siguro maganda rin na na ilabas sana ng gobyerno yung ah, list ng organizations. Meron kasing part na sinasabi na itong business and non-profit organizations that can hire caregivers for home care, right? So makakatulong din siguro kung halimbawang maglabas sila ng listahan or kung meron sanang reference yung mga caregivers, no, para hindi sila nalilito. And so, nasa gitna tayo ngayon ng election campaign. Ano pong naririnig nyo from the caregivers? Nababahala ba sila na baka hindi matuloy ang program after the election? Hindi naman kasi nung una yes, hindi sila nababahala sila no dahil nga hindi pa na-announce. So nagsabi lang sila na ito mag-open ng March 31 pero nag-alala sila na baka hindi. Pero hindi naman kasi yun yung pinag-aalala ngayon ng caregivers no. So mostly ang nag-aalala sila is hindi sila makaabot o makapagpasa ng requirements bago magsara yung program. Dala rin ng pag-aalala nila kaya na hindi makapagpasa ng papel is dahil yung mga anak nila na tumatanda, hindi na makakaabot sa sponsorship. So, yun 'di ba? Yun naman yung pinaka main issue ng mga caregivers is kaya tayo pumunta dito para magtrabaho para suportahan ng pamilya and eventually makasama natin ang pamilya natin dito. Sa tingin nyo po, anong pwedeng gawin ng gobyerno para matulungan nga ang mga caregivers, whether it comes to the immigration pilot or just generally? Ang hiling natin kay Immigration Minister Bendayan na tanggalin yung intake cap kasi meron pa tayong panahon para tanggalin yun dahil
Yun lang naman yung nagiging problema ng mga caregivers, kaya lalo na Lunes yun mangyayari. So paano yung mga hindi kayang magbayad ng consultant, no? Gusto ko lang i-add, no, kung may mga katanungan ang mga caregivers, at kung gusto nilang malaman yung kung ano yung mga detalye ng post ay ng programa, pwede nilang i-check yung blog post ng Migrant Workers Alliance for Change, or they can also call me or text me. I prefer text muna bago call. Maraming salamat Joey Dulaca, organizer sa Migrant Workers Alliance for Change. Maraming salamat, Kisha, sa pag-imbita sa akin. Sana sa mga kababayan natin magtulungan tayo, no, para makapasok tayo dito sa program na to.